sobrang busy ng mga nangyayari sa ating mga buhay, minsan nakakalimutan nating mag-break at huminga. Palagi tayong nakatuon sa ating mga kanya-kanyang mga trabaho gawa ng kailangan nating maghanap buhay. Pero minsan, dumarating din ang mga panahon na sobrang stress ka na sa trabaho, kinakailangan mong lumayo muna sa lahat. At ito ang nagagawa ng camping sa amin. Sometimes, you need to disconnect in order for you to reconnect. Hey guys! Welcome to another video, and today nandito tayo sa Pampanga. Exactly dito sa may Ilog Kamalig. Ayan. Kung familiar kayo dito, alam ninyong napakagandang campsite nitong Ilog Kamalig dito sa may Porac, Pampanga. So kung meron kayong oras para mag-unwind or maghanap kayo ng peaceful na area for camping, yung hindi masyadong maraming tao na sobrang iingay and talagang in one kayo in nature, Ilog Kamalig is the place to go. So tara, samahan nyo kami mag-camping dito. We're gonna be here for 3 days and 2 nights. So there are things na magiging challenges sa amin. Unang-una sa lahat is we need to check kung okay bang manirahan dito. Not sure manirahan, pero magstay dito for 3 days and 2 nights na meron lang mga power banks. So that's one challenge, no? Yung paano yung magiging power consumption namin sa mga devices namin, especially sa mga cameras or sa mga cellphones namin. Pangalawa, meron bang CR para sa kung syempre kung kailangan mong pumunta sa CR, saan ka pupunta, wiwi or magpupoops, meron ba dito? Pangatlo, paliguan, of course, although yes, nandito tayo sa may sa may river, pero meron pa rin kailangang palikuran para makapaglinis tayo ng ating mga katawan. And pang-apat, of course, yung mga pagkain, mga basic necessities natin, gaano siya ka-accessible. So tubig, yung pagkain, ayan, yung mga yan. So gaano ba siya kahirap, gaano ba siya kadali. So yun yung mga bagay na kailangan natin i-check. And of course, number 5 is still going to be the overall experience dito sa Ilog Kamalig. So again, 3 days, 2 nights dito sa Ilog Kamalig. Samahan nyo kami at tayo'y mag-unwind. Let's disconnect from the digital world in order for us to connect to ourselves. So tara, samahan nyo kami dito sa ating video. Nakita po kasi naman kay Boy P, syempre. Tapos nagtingin na po kami, marami naman pong mga nagkukwenta. 2019, mga ganun po, no? Kasi sa tansya ko, pansiyam na taon na to. Sa siyam na taon na po ng ano. Pero nung nagsimula po kayong mag-handle na to, mga bago pa po yun. Gusto niya ketchup? Dumating lang yung mga sinama sa atin ng operation. Pagkatapos ng pandemic, kilala na siya. Kaya yung salitang... Talagang hindi po sila yung nagpakilala. Kumbaga. Wala talaga sila. Ang nabigay ng pangalan ng isang Ilog Kamalig. Kasi ang nagsuggest, Iburutin ko pa yung loan. ang nagsuggest sa akin na gawin pasyalan to ay siyang principal. Kasi nung sinisimulan ko to, ako nga wala akong idea na magiging pasyalan siya. Ang nais ko lamang mahibalik yung nawalang ganda ng kalikasan para yung kasalukuyang mga bata at susunod na henerasyon hindi naman sila madadaanan ng ilog na malinis na pinagkaloob ng Panginoon. Alam mo bang ang salitang Kamalig ay nanggaling sa salitang Kastila? Ano pa ba ang ano? Ang story. Bodega, imbakan. Yun. Imbakan. Ganun ang tawag din sa amin sa Bisayaan. Kasi itong barangay namin, pagmamay-ari ng limaong artista, si
Cherry Hill, sa kanilang pong barangay yun. Okay. Meron sila malaking bahay dyan sa tabi ng simbahan. Opo. Kaya kami mga residente rito, dito sa barangay, wala kami titulo. Siya lang ang titulo ng barangay sa kanila. Sa kanya lang po. Kaya doon ko niyaya si principal, Madam, bakit hindi niyo po tulungan? Anong tulong, Masit? Sabi ko nun, tulungan niyo po ako sa aking panawagan na wag na sana tapunan ng basura si ilog. Ngayon, nung mahibaba ko rito, nag-clean and drive kami, biglang na-post ng mga bata yung ginawa namin clean and drive. Hinanap ako ni DNR, ni Manila Bay, DILG, PNP, at mga religious group. Sino ba yung si Masito na Puntaan ako. Ngayon, nakisaw-saw sila sa tree planting, clean and drive, pagpapakawala ng isda sa ilog. Ayun, lumaki yung panawagan, huwag kang tapunan ng basura. Ikaw ba naman ang namumulot, teacher, police, DNR, tatapong ka pa, basura mo. Kamusta? Mainit. Pero masarap. Ito ang lomi, sikat. Mas sikat pa sa lahat ng lomi to. Pag tinanong mo yung lomi dito sa Ilog Kamalig, isa lang yan. Na lomi ni Tita Malu lang yan. Ayan. Pagka, ang ganda ng pagkain ni Boy Jen. Oo nga po. Ano siya? Kung mahilig ka sa lomi, malalasahan mo yung usual na, yung parang authentic na lasa ng lomi. Ako kasi, hindi ako ganun mabili ng lomi kasi hindi naman laging available sa amin to. Pero kapag ka meron, lagi kong umu-order. Dahil na kapag ka may bagong luto. Pag dito kayo napunta sa Ilog Kamalig, ito yung isang bagay na hindi mo dapat palalampasin. itong lomi na to kasi parang hindi yata kompleto experience po pag di ka nakakain itong lomi. So ano yan, made to order. Ganun ko special magluto si Tita Malu. Made to order ang mga luto. Ayan kitang-kita nyo naman umuusok. So tanghaling tapat, anong oras na? Literal 12:05 tanghaling tapat. Matutuwa ka dito kasi hindi mainit. Walang kainit-init, wala kang hangin. Hindi mo kailangan ng electric fan, pero hindi ka pinagpapawisan. Ako, sobrang pawisin ko. As in, labas lang ako or kahit hindi ako gumagalaw, sobrang pinagpapawisan ako. Pero dito, ang sarap ng parang hindi man malakas ang buga ng hangin, pero sobrang presko, hindi ka masyadong maiinitan. Tapos kumakain ka ng lomi sa tanghali. Sobrang init. Pero enjoy ito, definitely. Ayan sa lomi, para makita ninyo. Ayan. Meron siyang, of course, yung squid balls. Tapos ito, beans. Tapos, ayan, ng pangmalakasang, lechong kawali. Ayan, Ito, syempre, yung noodles. At meron din mga carrots. Ayan. Ayan, tapos ang lomi na to is 80 pesos lang yata. Tama. 80 pesos po, no? No, tama. Yung isang bowl ng lomi. Which is parang Good for 2 to 3 probably. 2 to 3 packs. Kung hindi ka masyadong malakas kumain, 2 to 3 packs. Kung medyo malakas kang kumain, yan. Hati kayo, dalawa, busog kayo dito. Sigurado. Hindi ko pa makain ng isang straight. Mainit talaga. Kapaso. Pero, excite na ako Ayan, Ay, karibilog pala. Nakain tayo. Swimming lang. Okay na. Balunin ko pala tausan niya. Bukan na swimming. Ate lang dulu, Okay. DWL.
Sige dito. Hi guys, mga taga-Angeles daw sila. Tapos dati daw sinasabi nila na medyo madumi dito, no? Tapos ngayon medyo nilinis na. So, ayan sila. Ayan. Sino? Shoutout mo, sige. Shoutout ko po yung mga tropa ko po, tsaka po yung mga magulang ko. Yun lang po. No? Salamat po. Sige. Hey guys, may mga kasama natin dito, kasabay natin. Mga taga-Angeles City. Ayan, nandun sila. Samahan natin. Ayan. Mga taga-Angeles City po, no? Angeles City po ba? Or Angeles City. Ayun. May ano po ba? May tumatakbo po bang barangay captain o ano? Ay, nandun natutulog. Natutulog, future kapitan po. Ayan. Mukha na parami si kapitan eh. Pahinga muna. Ang ginagawa ko po kasi, pumupunta ako sa isang lugar, tapos yung kainan, dun lang matatagpuan. So kumbaga, hindi siya available sa Manila. O sa ano, yun, ganun. Ano po ba ang ganun? Kasi yun yung sikat sa Pampanga po, Aling Lusing. Sa maging Angeles din po. Saan po? Sa may North Caloocan po kami, sa may malapit sa Valenzuela. Ito po yung nakita namin lang din sa isang vlog din po. Sa si Boy First Time. Sila po yata yung mga nauna kasi wala pa to eh, yung mga ano, yung mga table. So, kwinentuhan din kami ni Mang Sito tungkol po dun sa nangyari nga po dito. Sabi nga namin, meron pala talagang tao na hindi kailangan makakuha ng pera para tumulong at magpaganda ng isang lugar. Eh kami po, mahilig kaming mag-camping. Kami, kahapon pa po kami nandito. Umaga, alas 10. At bukas pa po kami umauwi. Opo, mahilig po kami mag-camping at nagustuhan namin, babalik po kami dito. Ano po, peaceful po yung ano dito. Oo nga po eh, parang kapag masama loob mo, mas maganda nandito ka. Papaiyak ka na lang bigla. Ganun. Yung iyak! Buti na. Buti na lang po, di masama loob ko. Mother's Day bukas. Happy Mother's Day sa lahat. Ay, Happy Mother's Day nga po pala sa lahat ng mothers. Nagbe-birthday Ayan. Pa-shoutout po sa mga Opo. Ay, golden na po si Madam. Boy, dalawa magbe-birthday. mukha naman po kayong hindi golden. Mukhang bronze. Gano'n. O baka platinum. Hindi, ayan. Salamat din po at na ano nyo kami dito. Nasamahan niyo rin po kami. Sabi nga namin, parang ang dami ng tao kaninang umaga. Pagtingin namin, kayo lang po pala. Talaga yung mga kapangkangan. Ay, hindi, maganda naman po. Opo. Ang ano po, ay, ano po ba kayo? Uwi rin po kayo today. Okay. Ayos po, ibig sabihin gumulo po nung dumating. Hindi gumulo, sumaya. Ayan. Pero pwede na rin gumulo. Gumulo po. Ayan. Ayan guys, mga taga-Angeles. Saan po kayo sa Angeles? Sila po, Mexico kami. Magkakalayo po kayo. Magsinasal kami kako. So buong pamilya po kayo, magkakamag-anak. Ayan, anong apelyido po? Pacho. Ayan, shoutout sa Pacho family from Angeles and Mexico, Pampanga. Ayan, sana po pagpunta ko po ng Angeles at Mexico, kayo naman po eh, ma-invite nyo ako. Hindi, joke lang. Hindi Naman po. Pwede Ayan. naman po. Magme-message po ako dun sa ano nyo. Ayan. Guys, ito, ano po name natin? Kay Kim po. Kim, and si Madam Kim, pagka nag-message, post natin doon sa sa page natin, tapos palaganap natin, sabi natin huwag tanggapin. Hindi, joke lang. Iba pala, hindi. Ayan. Thank you po sa Pacho family. Thank you po. Naranasan nyo na ba na pumunta sa isang lugar at naging memorable yung experience nyo doon dahil sa mga taong nakasalamuhan ninyo? Maganda yung lugar, tahimik, payapa, masaya. Pero mas lalong gumanda dahil sa mga tao na noon mo lang nakausap, nakilala, at naging kaibigan. Ako, madaming beses ko na naranasan ito. Minsan, kapag tinatanong ako kung alam ko ang isang lugar, minsan nasasabi ko, oo,
nakilala namin si ano doon. Ang kulit din nun eh. Ang saya kasama. Masarap puntahan ang mga lugar na hindi mo pa napupuntahan. Pero, mas masarap yung may makikilala kang mga bago at kinalaunan ay magiging kaibigan mo. Dahil sa mga taong nakikilala mo, ang isang lugar ay nagiging pamilyar na sa'yo dahil sa kanila. Feeling mo, safe ka na dahil may kakilala ka doon. May pwede kang puntahan kung kinakailangan. At ito ang naramdaman ko nang makilala ko kayo. Masaya naging pahinga namin sa Ilog Kamalig, pero mas lalong sumaya dahil sa mga taong nakilala at nakasalamuhan namin doon. Dahil dito, mas lalo kong na-realize na mas pahalagahan mo ang oras na ibibigay mo sa mga taong nakapaligid sa'yo. Mga events tulad ng birthday, binyag, kasal o kahit simpleng salo-salo na ang kasama ang mga taong nakasuporta sa'yo. At higit sa lahat, ang simpleng bonding ninyo ng inyong pamilya. As the famous saying of Noel Gallagher, I don't live to work, I work to live. At sabi ni Heather Schuck ng The Working Mom Manifesto, you will never feel truly satisfied by work until you are satisfied by life. Always find your balance. This is our life. This is our balance. We are still finding the best setup, but we are already working on it. I hope you do the same. There's no more satisfying than finding the balance in your life. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Wish. Yeah!